Guys, alam nyo ba, ito yung pinaka maganda dito sa Qatar. Yung transportation nila, napaka-accessible, napakalinis, safe, maluwag. Minsan, mga time na nagkakasigipan din pag rush hour, pero hindi naman siya ganun kalala, no? At saka, sarap lang para sa mga resident dito na kasi wala naman din tax dito kasi talaga eh. So, walang kinukuha. Talagang kinukuha mo, no? Based sa sahod mo. Wala nang mga kaltas or kung ano-ano pa. At saka, ayun, progreso. Talagang masasabi mo yung bansa na Qatar, talagang progressive na bansa. Masarap tiran, no? Kaya, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin dito. And ako din, na kahit hindi makauwi, ayos lang kasi maganda yung bansa, masarap tumira, yung lifestyle na gusto mo magagawa mo rin. Like me, yung lifestyle ko kasi trabaho, then workout, yung park talagang quality yung park nila dito. When it comes to mga material things or mga daily necessities, talagang affordable naman siya. Yung mga necessities, no, yung mga sa pagkain. Example, sa mga gym, no, kung kung mag-enroll ka, affordable naman, kaya din. Isa rin sa nagustuhan ko dito sa Qatar talaga, yung career mo, yung career path mo, once na meron kang binibuild na career, maraming mga learning, consultancy, institute, mga ganun. Pwede ka mag-enroll. Then, dun sa mga gusto mong qualification, no? Ang dami. Then, once you have a certificate na kailangan ng mga company dito, ayun, you can easily apply. And, swerte ka kung meron kang mga kilala. Kasi, parang nangyari sa akin, sa kusina ako. Nag-work ako sa kusina before, sa restaurant. And then, sa mga churchmate ko, yung mga elders, no, talagang ginaid nila ako sa gusto kong gawin, which is yung sa safety field. So, nag-transition ako ng safety field trabaho, career. From sa kusina, restaurant na trabaho, nag-transition sa pagiging safety officer. Praise God, by the grace of God na achieve natin, no? At saka sa tulong ng mga kuya, diba? Tulong ng mga ayad sa atin, ng mga senior natin. Ayun, kaya sarap lang sa feeling na kahit paano yung buhay mo may purpose. At lahat naman tayo may purpose sa buhay. Lahat naman tayo nilaanan ng magandang purpose, no, sa buhay natin. Kailangan lang natin pagsumikapan yun. Kailangan natin trumabaho, diba? Kailangan natin pagsumikapan yung ibinigay sa atin ni Lord na pangarap, dream. So, we need to execute, no? To work for it, no, para ma-achieve natin. Isa na rin yun sa pinagpapasalamat ko dito sa Qatar. Kasi dito sa Qatar, dito na mold yung spiritual development and spiritual maturity natin, no. Hindi pa man ako ganun sa spiritually matured, pero I want to thank God, I want to honor Him kasi andyan siya, no. Meron siyang mga ginagamit na mga soul, no, para ilapit na tayo dun sa kanya. So, yeah, sobrang grateful ako and thankful dito sa Qatar, tao na nakasama ko, mga tao na bigay sa akin ng wisdom, no, ng lessons. So, you have to be grateful, no, and to give them gratitude sa lahat. So, pag itong sinisert ko is may positive and may negative din naman, pero mananaig pa rin yung pagiging optimistic natin, no? Pagiging positive sa buhay. Kasi when I was in the Philippines, talagang ganito yung mindset ko, no? Kahit na mga challenge na dumarating sa buhay, talagang tuloy ka lang dapat. At saka yung faith mo, faith talaga, men. Yung faith mo talagang ipaglalaban mo, no? Yan si Lord, no, para gabayan ka na kung ano man yung mga pagsubok, problem, no, struggle na and obstacles na pinagdadaanan mo, talaga andyan siya, amen. Buhay ang ating Panginoon, andyan siya. You have to believe and praise Him. Bukod sa binibuild mo yung career mo dito sa mundo, dapat binibuild mo, di ba? You're digging deeper sa Panginoon. Ayun yung pinaka the best. Ayun yung pinaka important. Kasi lahat tayo dito
sa mundo, mawawala tayo, no? Pero kailangan natin tanggapin yung ating Panginoon na ating pagligtas at ating Diyos, no? That Jesus is our Savior and our Lord. So, and we have to believe it. Yun lang. God bless.